Handa ka bang mag-ampon kung hindi kayo magkaanak ng iyong asawa? Ngunit paano kung nakapag-ampon na kayo ng bata, tapos lumipas ang mga taon, ay malang nakabuo kayong dalawa? Palalayasin mo ba ang bata na hindi mo naman talaga kadugo? Mag-iiba na ba ang tingin mo sa kanya dahil mayroon na kayong sariling anak? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masayang masaya ang bagong kasal na si Katrina at Lucio dahil sa loob ng mahabang panahon nilang magkasintahan ay sa wakas ay mag-asawa na sila ngayon. Talagang mahal na mahal nila ang isa't isa at nasaksihan ito ng isa nilang kasambahay na si Aling Anastasia. Simula bata pa lamang kasi si Katrina ay parang ito na ang nagsilbing nanay ng babae dahil may ibang pamilya ang tatay ng dalaga. Ang kanyang ina naman ay nasa ibang bansa na kung saan ay nagtatrabaho doon upang masuportahan ang kanyang anak. Lucio, mahal na mahal kita. Ngayong kasal na tayong dalawa ay pwede na tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Masayang sabi ni Katrina. Oo Katrina, mahal na mahal din kita. Hindi na nga ako makapaghintay na magkaroon ng sariling anak. Mas lalo akong magpupursigi sa buhay at pangakong aalagaan ko kayong dalawa. Masayang sagot ni Lucio. Tumulo na lamang ang mga luha ni Aling Anastasia dahil masayang masaya siya sa kanyang nasasaksihan. Dati-rati ay naglalaro lamang sa labas ang babaeng si Katrina, ngunit ngayon ay mayroon na itong asawa. Nilapitan ni Aling Anastasia si Lucio para makausap niya ito. Lucio, wag mo sasaktan si Katrina ha. Kung sakaling mangyari ang bagay na yon, ay ako ang makakalaban mo. Parang isang anak na ang turing ko sa kanya. Seryosong sabi ni Aling Anastasia. Ipinapangako ko po sa inyo na hindi ko po sasaktan ang kanyang puso. Gagawin ko po ang lahat para palagi po siyang maging masaya. Magalang na sagot ang lalaki. Nang matapos ang kasal ay napagdesisyonan agad ng bagong mag-asawa na bumukod na ng bahay. Ngunit kahit na ganon ay isinama pa rin ni Katrina ang kanyang kasambahay dahil parang ito na ang kanyang nanay. Walang balak si Katrina na tanggalin si Aling Anastasia sa trabaho dahil malaking tulong talaga ang babae sa kanya. Nay, ngayong may asawa na po ako, ay kayo pa rin po ang gusto ko na aming maging katulong. Gusto ko po na kayo ang mag-alaga sa aming magiging anak. Alam ko naman po kasi na darating din ang oras na magkakaroon kami ng trabaho. Sabi ni Katrina. Oo naman, kung paano kita inalagaan, ay ganun ko din aalagaan ang inyong magiging anak. Hindi na nga ako makapaghintay na mangyari ang bagay na yan. Masayang sagot ni Aling Anastasia. Ngunit lumipas sa mga buwan ay hindi makabuo ng anak si Lucio at Katrina. Nahihirapan na talaga ang dalawa dahil noong magkasintahan pa lamang sila ay ito na talaga ang pangarap nila. Itigil mo na kasi yung kaiinom mo ng alak. Kasalanan mo to Lucio. Kung sinunod mo lang sana ako, edi sana ay nakabuo na tayo ng sanggol. Inis na sabi ni Katrina. At bakit naman ako ang sinisisi mo? Alam mo naman na ikaw ang may problema sa kalusugan at yun ang sinabi ng doktor. Galit na sagot ni Lucio. Nagsimulang mag-away ang mag-asawa at ito ang palaging pinagtatalunan ng dalawa. Ngunit tuwing tumutulo na ang luha ni Katrina ay hindi maiwasan ni Lucio na suyuin ng kanyang asawa. Oo na, ako na ang may kasalanan. Kung gusto mo ay maghiwalay na lang tayong dalawa at maghanap ka na lang ng ibang asawa. Umiiyak na sabi ni Katrina. Napabuntong hininga na lamang si Lucio sapagkat ganito palagi ang bukang bibig ng babae sa tuwing lumalala ang kanilang pagtatalo. Wala ka namang kasalanan, mahal. Wala namang may gusto na mangyari ang bagay na ito. Bakit hindi na lang tayo mag-ampon ng bata? Nang sa ganon ay matupad ang ating pangarap na maging isa tayong pamilya. Malambing na tanong ni Lucio. Noong una ay hindi paborang babae sa sinabi ng kanyang asawa, ngunit nang lumipas pa ang isang taon ay napagdesisyonan na rin nila na mag-ampon ng bata. Katrina, sigurado ka ba talaga na mag-aampon kayong dalawa? Baka isang araw ay makabuo naman kayo ni Lucio. Pinapayuhan lang kita. Dahil parang anak na rin naman ang turing ko sa'yo. Mahinahong sabi ni Aling Anastasia. Wala na rin naman pong pag-asa. Kung ito lang po ang sagot sa aming problema, ay wala na po akong pagpipilian pang iba. Seryosong sagot ni Katrina.
Lumipas sa mga buwan ay naiayos na nila ang mga papeles. Naiuwi na nila ang bata sa kanilang bahay, kaya simula noon ay nalutas na nila ang kanilang problema. Maria, simula ngayon ay kami na ang iyong magiging magulang. Nanay at tatay na ang itawag mo sa amin. At oo nga pala, siya nga pala si Aling Anastasia at pwede mo siyang ituring na parang sarili mong lola. Nakangiting sabi ni Katrina. Opo, Nay. Maraming salamat po dahil inampun niyo po ako. Matagal ko na pong pangarap na magkaroon ng sariling magulang. Nakangiting sagot ni Maria. 8 taong gulang na ang bata kaya mayroon na itong sariling isip. Hindi naman nahirapan si Aling Anastasia sa pag-aalaga kay Maria dahil mabait talaga ang batang ito. Sanay nga ito sa mga gawaing bahay kaya bago ito pumasok sa eskwelahan ay tinutulungan muna nito ang matanda. Lola, magpahinga na lang po kayo at ako na lang po ang magluluto ng aking umagahan. Huwag po kayong mag-alala dahil kaya ko naman pong alagaan ang aking sarili. Nakangiting sabi ni Maria. Apo, maupo ka na lang dyan at ako na ang bahala sa lahat. Batang-bata ka pa kaya pag-aaral muna ang atupagin mo. Natatawang sagot ni Aling Anastasia. Masayang-masaya talaga ang matanda dahil palaging siya ang iniisip ni Maria. Sa batang edad pa lamang nito ay maalam na ito ng mga gawaing bahay at kahit anong pagpipigil niya dito ay nagkukusa si Maria na tulungan siya. Tuwing gabi nga ay magkalapit ang dalawa sa pagtulog dahil palaging wala si Katrina at Lucio dahil masyadong busy ang dalawa sa kanilang mga trabaho. Lumipas pa ang mga taon ay nagdadalaga na si Maria at nasa high school na ito. Lahat ng pangangailangan ng dalaga ay ibinibigay ng mag-asawa hanggang sa dumating ang isang himala sa kanilang buhay. Nay, magkakaroon na po ako ng sariling anak. Nabuntis po ako ni Lucio. Masayang balita ni Katrina. Ano? Magandang balita yan. Sa wakas ay magkakaroon na ng kapatid si Maria. Nakangiting sagot ni Aling Anastasia. Pati na si Maria ay masayang masaya sa kanyang narinig. Pangarap din kasi nito na magkaroon ng kapatid. Kung ganun po pala, ay magkakaroon po ng sanggol dito sa bahay. Gustong gusto ko po talaga na makapag-alaga ng bata. Yung tuwing uuwi po ako galing sa eskwelahan ay pasasalubungan ko siya. Masayang sabi ni Maria. Ngunit ang hindi alam ng dalaga ay dito na magsisimula ang kalbaryo sa kanyang buhay. Unti-unting nagbago ang tingin sa kanya ng mag-asawa dahil hindi naman talaga siya ang tunay na anak. Nang makapanganak ang babae ay nawala ng gana sa kanya ang mag-asawa. Maria, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na titigil ka na sa pag-aaral dahil kailangan mong alagaan ang aming anak. Kailangan ni nanay ng katulong dito sa bahay. Seryosong sabi ni Katrina. Ano? At bakit mo naman siya patitigilin sa pag-aaral? Kaya ko namang mag-alaga ng bata. Pagsingit ni Aling Anastasia. Aling Anastasia naman, huwag niyo pong pigilan ang desisyon namin ni Katrina. Hindi naman namin pababayaan si Maria at mas magiging mahirap pa nga ang buhay niya kung sakaling nandoon pa siya sa bahay ampunan. Seryosong sagot ni Lucio. Simula noon ay nawala na ng pakialam ang mag-asawa kay Maria. Utusan na lang ito kung ituring sa bahay at madalas pa nga itong masermonan sa tuwing mabagal itong kumilos. Iba na nga ang pagkain nito sa tuwing magkakasama sila. Mauubusan kami ng pera kung pakakainin ka pa namin ng masarap. Maria, magbukas ka na lang ng sardinas. Pasalamat ka pa nga dahil nakakakain ka pa. Seryosong sabi ni Lucio. Awang-awa na talaga si Aling Anastasia sa dalaga at kung minsan ay palihim niya itong binibigyan ng masarap na ulam. Isang araw ay nangyari ang hindi inaasahan. Habang naglalaba ng mga damit si Maria, ay aksidente nitong naisama ang short ni Katrina at naroon pa sa bulsa ang cellphone ng babae. Agad naman itong inamin ng dalaga na nagdahilan ng sobrang pagkainis ni Katrina. Alam mo, sobrang hina talaga ng utak mo. Sana ay hindi ka na lang namin inampon. Pabigat ka lang sa aming buhay. Galit na sabi ng babae. Nang makita ni Lucio na galit ang kanyang asawa, ay nagawa pa nitong pagbuhatan ng kamay si Maria. Sinampal nito ang walang kalaban-laban na dalaga bilang kapalit sa pagkakamali nitong nagawa. Yan ang dapat sa'yo.
Palamunin ka na nga, hindi ka pa kumilos ng tama. Tama nga ang aming desisyon na hindi ka napag-aralin dahil wala ka rin namang mararating sa buhay. Pasigaw na sabi ni Lucio. Awang-awa na talaga si Aling Anastasia sa sinasapit ni Maria. Nag-iba ang ugali ni Katrina simula nang magkaroon ito ng sariling anak at asawa. Tama na, itigil niyo na ang ginagawa niyo sa kanya. Hindi naman sinasadya ng bata at hindi niya naman gustong mangyari ang bagay na yan. Ako ang may kasalanan dahil dapat ay ako ang naglalaban ng mga damit. Pagtatanggol ni Aling Anastasia. Walang ibang ginawa si Maria kundi ang umiyak sapagkat napalitan ng kalungkutan ang kanyang pagiging masaya. Palagi na lamang siyang sinasaktan ng mag-asawa at kung minsan ay nasasabunutan na rin siya ni Katrina. Isang araw habang nasa trabaho si Katrina at Lucio ay kinausap ni Maria si Aling Anastasia. Naglabas ito ng sama ng loob dahil hindi na nito makayanan ang pananakit ng mag-asawa. Lola, wala naman po akong ginagawang masama. Pero bakit ganito po ang turing nila sa akin? Dahil po ba meron na silang sariling anak? Umiiyak na sabi ni Maria. Huwag kang mag-alala, apo, dahil nandito lang ako at palagi kitang ipagtatanggol. Pag may ginawa silang hindi maganda sa'yo, ay kakausapin ko sila. Sagot ni Aling Anastasia. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo pang nag-iiba ang turing kay Maria ng mag-asawa. Napapadalas ang pananakit ng mga ito sa dalaga at kung minsan ay nadadamay na nga si Aling Anastasia. Nay, bakit niyo ba ipinagtatanggol ang babaeng yan? Palibhasa, tumatanda na kayo, kaya hindi na kayo nakakapag-isip ng tama. Galit na sabi ni Katrina. Sobra ka na, Katrina. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Wala namang kasalanan si Maria, kaya wala kayong karapatan na saktan siya. Higit sa lahat, ay kayo naman ang nagdesisyon na ampunin siya. Galit na sagot ni Aling Anastasia. Nang dahil doon ay nagmamadaling umalis sa mag-asawa upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Hindi na rin masikmura ng matanda ang pag-uugali ni Lucio at Katrina, kaya agad nitong itinakas ang dalaga. Ngunit maya-maya lamang ay nakasalubong pa nila ang mag-asawa sa daan. At saan naman po kayo pupunta? Tanong ni Lucio. Pasensya na kayo pero lalayas na kaming dalawa. Hindi ko na talaga makayanan pa ang ginagawa niyo sa kanya. Katrina, sana isang araw ay malaman mo na hindi tama ang ginagawa mo. Malungkot na sagot ni Aling Anastasia. Dapat ko pa ba kayong tawaging nanay? Sige na, Aling Anastasia. Kung yan ang gusto nyo. Basta sana ay huwag niyong pagsisisihan ang bagay na to. Natatawang sagot ni Katrina. Simula noon ay naghanap ng bahay na matutuluyan ang dalawa. Nakitira muna si Maria at Aling Anastasia sa bahay ng kaibigan ng matanda. Tamang-tama, mag-isa na lang din naman ako sa aking buhay, kaya gusto ko rin ang makakasama. Nakangating sabi ni Aling Belen. Doon ay pagsasaka ang kanilang naging hanap buhay. Naging usap-usapan sa kanilang lugar ang tungkol kay Maria at nakarating ito sa isang hasyendero. Ito ang may-ari ng kanilang lupang pinagsasakahan, ngunit kahit naubod ito ng yaman ay sobrang buti naman ito sa kanyang mga tauhan. Kung ganun ay ikaw pala si Maria, masaya akong makilala kayo ni Aling Anastasia. Sa pagkakaalam ko ay hindi ka na daw napasok sa eskwelahan. Pero kung gusto mo, ay ako na ang bahala sa iyong pag-aaral. Nakangiting sabi ni Don Felipe. Hindi man nakasagot ang dalaga, ngunit kitang-kita naman ng mayamang lalaki na gusto nito na pumasok sa paaralan. Lumipas sa mga taon ay palaging nangunguna si Maria. Hanggang sa tumungtong na ito sa kolehiyo ay panay papuri na lamang ang kanyang natatanggap. Hindi nagtagal ay nakatapos na ito sa pag-aaral, kaya kinuha ito ni Don Felipe upang magtrabaho sa kanya. Malaki talaga ang naging ambag ni Maria sa mayamang lalaki at parang naging kapatid na rin ang turing sa kanya ng mga anak nito. Lumipas pa ang mga taon ay nagkasakit si Don Felipe at walang nagawa ang kanyang pera para maisalba ang kanyang buhay. Ang mga anak nito ang nagpatuloy ng kanilang mga negosyo, ngunit hindi nila nalimutan si Maria. Napagdesisyonan nila na hatian ito sa mga pamana ng kanilang namayapang ama
dahil naging malapit na rin naman ang loob nila sa dalaga. Maria, parang kapatid ka na namin at alam naman namin na malaki ang naiambag mo sa mga negosyo ni Papa. Maging masaya ka sana sa regalo namin sa'yo, nakangiting sabi ni Glenda. Nang dahil doon ay bigla ang nagbago ang buhay ni Maria. Nagkaroon siya ng bagong pamilya na kung saan ay magmamahal sa kanya ng totoo. Masayang masaya rin naman si Aling Anastasia dahil naging maganda ang buhay ni Maria. Tinutulungan din sila nito sa pangaraw-araw nilang pagkain at kapag may libreng oras ay madalas silang mamasyal sa magagandang pasyalan. Lola Anastasia, Lola Belen, ang sabi po ni Glenda ay isama ko daw po kayong dalawa dahil mamamasyal daw po tayo. Nakangiting sabi ni Maria. Isang araw ay binisita ni Maria ang kanyang tindahan na pamana sa kanya ni Don Felipe. Tindahan ito ng mamahaling mga bag at mga alahas. Isinama niya doon si Aling Anastasia nang sa ganoon ay mayroon siyang kasama. Gulat na lamang ang dalawa nang makita nila doon si Lucio at Katrina. Sa dami ba naman ang lugar na pwede ka namin makita ay dito pa talaga? Anong ginagawa niyo dito? Namamalimos ba kayo dahil wala na kayong makain? Natatawang sabi ni Katrina. Ngunit nagulat na lamang si Lucio nang palabasin sila ng gwardya. Takang-taka talaga ang dalawa at hindi malaman kung ano ba ang nangyayari. Sige na, hayaan niyo na po sila. Wala naman pong problema. Seryosong sabi ni Maria. Pero ma'am, hindi niyo po ba narinig ang sinabi nila sa inyo? Nagtatakang tanong ng gwardya. Anong ma'am? Bakit niyo naman iginagalang ang dalawang pulubi na yan? Sila dapat ang palabasin niyo dito dahil hindi naman bibili ang mga yan. Mataray na sabi ni Katrina. Hindi niyo po ba alam na silang may-ari ng tindahan na to? Kinakabahang tanong ng gwardya. Biglang nanlamig ang katawan ng mayabang na mag-asawa. Hindi nila akalain na mayaman na pala si Maria at kaya pala ito iginagalang ng gwardya dahil ang babae pala ang may-ari ng tindahang ito. Sobra-sobra talaga ang pagkapahiya ng mag-asawa dahil kitang-kita nila na pinagtatawanan sila ng mga tao. Nagmamadaling lumabas si Lucio at Katrina dahil ang totoo kasi niyan ay maniningin lamang sila dahil pinag-iipunan pa nila ang pambili nila ng mamahaling alahas. Ano? Mayaman na si Maria? At paano nangyari ang bagay na yun? Nagtatakang tanong ni Katrina. Hindi ko rin alam pero hindi na mahalaga yun. Umalis na lang tayo dito. Nagmamadaling sagot ni Lucio. Simula noon ay naging tahimik na ang buhay ni Maria at Aling Anastasia. Masayang masaya sila sa kanilang buhay lalo na't nagkaroon sila ng bagong pamilya. Hindi man naging maganda ang kanilang nakaraan, ngunit pinalitan naman ito ng Diyos ng kaginhawahan nang dahil sa kanilang kabutihan. Lumipas ang mga taon ay naghiwalay si Lucio at Katrina matapos magkaroon ng anak sa iba ang lalaki. Sunod-sunod na karma na lamang ang kanilang nararanasan at ito ang naging sukli sa kanilang kayabangan. Huwag tayong magbabago kung natupad man natin ang ating mga pangarap. Matuto tayong pahalagahan ang tao na nakapagpasaya sa atin at huwag na huwag natin silang kalilimutan. Matuto tayong magpasalamat at huwag makalimot sa iba. Hindi yung kapag nakuha mo na ang gusto mo ay magiging masamang tao ka na. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.